Welcome mga ka-For the Body sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lang, i-subscribe nyo po, i-follow nyo po ang channel natin, i-like nyo po itong video na to, then click subscribe and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating lahat ng mga videos. So ito na, panoorin na natin mga ka-For the Bodies. Yes, hello, good morning mga ka-For the Bodies. What a beautiful day. So may ocular visit po tayo ngayon ng property. Andito po tayo sa Tagkawayan, Quezon, and check po natin ngayon yung property po na bibisitahin natin. Napakagandang property po nito, napakamura nito mga ka-For the Body. So abangan nyo po, binabati ko po yung mga subscriber po natin, yung mga followers po natin, yung mga masugid po na taga-subaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, abangan nyo po mga ka-For the Bodies po yung property natin. Okay, in 3, 2, 1, jump tayo doon. Ayan mga ka-For the Bodies, mula po dito, galing po tayo ng National Highway at binabaybay po natin yung Farm to Market Road. Kung mapapansin nyo po, ito po ay non-concrete pa po, pero as of now po, continuous na po yung development sa area na to. Yan po, piniso na po yan mga ka-For the Bodies. Then magta-travel po tayo ng almost 1 kilometer mula National Highway, papunta po dun sa property po natin. Po mismo yung Farm to Market Road po na to, at yung property po na for sale po, available po ngayon as ito po mismo. Ayan po mga ka-For the Bodies, napakagandang property po niyan. At yung property po na yan, napakamura din po niyan. 4 na hektarya po ito mga ka-farm lot po natin. So mula po dito sa kinatatayuan ko, hanggang doon sa highway po sa labas. Highway po, National Highway ang labas po niyan. Is mga nasa around po 1 kilometer po ito, papasok dito. Approximate po yan kasi tumakbo po kami, mga nasa around 10 minutes po, papasok po dito. Okay? Then very peaceful po yung area. Nyugan po siya. Coco farm po ito. So dito mismo po yung entrance. Meron pa pong entrance doon sa kabila kasi kalsada din po yung kabila. Pwede road din po. So left and right niya po, likod at harap, pwede road din po. So ito po mismo yung mga nyugan. Kasama na po ito sir, Kasama na po yan lahat. Ito po. So, sa accessibility po, mga ka-For the Bodies, very accessible po. So, walang problema. Very accessible po yung farm po natin ngayon. Kasama na po ito tayo, So, bigyan nyo po ako ng konting background. Nag-iilang hektarya po, nag-iilang buo po ng nyog po ito. Ang ani. Sa ngayon po, nasa mahigit lang 3 tonelada pa. 3 tonelada po. Pero ngayon po, hindi pa nabunga. Ang 3 tonelada, kada puno siguro nakakailang piraso po. 2, 3. May hindi pa po nabunga. Madami sir, hindi pa nabunga. Apo. May ilang po siya, may ilang puno po siya ng niyog. Baka siguro mga 300. 300 po na puno ng niyog. So may mga bata pa rin po na puno ng niyog. Meron pa. Okay. So ayan po. Si tatay po mismo, yung kapatid po ng may-ari ng lupa, at siya po yung nangangasiwa po nitong niyugan na to. Okay. So medyo masukal lang po yung harap natin. Ano po yung terrain niya dyan po? May plat po dyan na area? Doon sa taas. Doon sa taas. So medyo bundukin po siya. Overlooking po siya, So tingnan na lang po natin mga ka-For the Bodies. Maganda, tabing kalsada po siya. Okay. Nandun po yung muho na tinamaan po nun, Okay po. So ayan mga ka-For the Bodies, dito lang muna po tayo kasi pabiyahe din po tayo ngayon. So palipadan po natin ng ng drone po para aerial shot makita po natin. Okay, napakaganda nito. Po. So imagine pasok na pasok yung sasakyan natin. Mula kalsada. Ayan, kalsada, pasok na pasok po. Napakaganda po mga ka-For the Bodies. Ayan mga ka-For the Bodies, aerial shot muna po tayo. Ayan, makikita ho natin, vast po yung coco farm po niya, yung mga tanim po niya ng mga niyog. Base po sa pag-check ko po ng mga edad ng niyog, mga nasa around 15 years to 20 years old po yung iba. Tapos ito po, ayan po yung portion po ng niyugan po niya. Sabi nung may-ari sa ating kanina, nasa almost na 300 po na puno ng niyog po ang naririto po sa property. Ngayon, ang maganda po dito mga ka-For the Bodies kasi pag may niyugan ka,
every 1.5 months po to 60 days na tinatawag po or 2 months po, pwede po tayo mag-ani po ng niyog. Mamimili po kayo kung ang produkto na gusto ninyo is buko or niyog. Pag niyog naman po, yan po yung binebenta per buo ng niyog kasi ginagawa pong kopra na ikino-convert po sa coconut oil. Ito naman po sa portion po na to mga Cup for the Bodies, inangat po natin dito yung ating drone po para mas makita pa po yung aerial shot. Ayan. Sa portion po ng likod nitong new gun, meron po tayong mga hardwood po dyan, mga ka-farmlat po natin. Tapos kitang-kita po diyan mismo sa po natin sa aerial shot po na to na talagang tabing kalsada po yung property po natin. Ayan po. So diyan po tayo galing, yan po yung binahay natin mula po sa labas, mga nasa 1 kilometer. Napakaganda po dito mag-poultry. Actually, dito po sa unahan lang po natin, mga ka-farmlat po, meron pong isang napakalaking poultry po na inilagay dyan. Very safe, kasi nga po, malayo po sa mga kabahayan. Kaya kung kayo po ay magla-livestock farming, magpo-poultry po, napakaganda pong i-develop ng farm po natin, ng area po natin. So, aside from that, meron po siyang water source. When it comes to kuryente naman po, as of now po, yung linya ng kuryente hanggang dun lang sa may poultry. Ngayon, from the poultry po itself, mga nasa around 200 meters na lang po yung linya po na na kailangan po natin papunta dun sa property. Pero, we don't need na magpakabit pa po kasi po, syempre dahil kalsada po yan, automatically po, lalagyan po yan ng mga poste po sa tabi. Then, mismo po, tabi na lang po ng property natin yung mga poste. Okay? So, ayan po yung mga hardwood po, mga Cup for the Bodies. As you can see, ito po yung coconut area po niya. So, 4 hectares po ito. Yung terrain po ng lupa, may flat, may uphill, may sloping terrain. So, mixed terrain po siya. And makikita po natin, ayan, mula po dito sa shot po natin na to, kitang-kita po mga Cup for the Bodies, yung ilog. Ayan po mismo. Yung kabila po na nasa kaliwang side po, ibang lupa na po yan kasi boundary po natin yung ilog. So, meron po ditong vast ecosystem na tinatawag po natin kasi the moment na may water po sa area, alam naman po natin, mayaman po yan sa mga isdang tabang. Like halimbawa po ng mga dalag, ng mga hito, ng mga karpa, mga Cup for the Bodies. At yan yung napakaganda dito sa Tagkawayan. Maalaga yung mga tao pagdating sa kalikasan po, mga ka-farmlat. At saka ang maganda, pwede po kayong mag-create po ng patubig. Marami na pong system na nade-develop po ngayon. Ang kailangan lang po talaga may strong supply of water. Ito yung isa sa advantage ng property na to. There is a strong supply of water, mga ka-farmlat po natin. So, ayan po. Yan, makikita po, kabilang lupa po yan, tabing kalsada. So, dyan naman po sa parting unahan, yan po yung farm po na ating pinipresent po ngayon sa ating mga viewers po. So, ayan mga Cup for the Bodies po. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating mga viewers. Maikli po yung video natin, mga nasa around 10 minutes lang po. Pero ito po ay napakagandang farm. Imagine, this is on 4 hectares and ito po, napakababa po ng presyo na to. This is below 50 pesos per square meter. Mga farm lot natin. And good thing, ito po ay tituladong property po. This is a clean title property. Yung may-ari po, yung tagapagmana po yung nagbebenta ng lupa. Ayos na po yung papel nito. So, message nyo lang po ako sa mga interested po nating viewers and subscriber. And mga Cup for the Bodies, hanggang dito na lamang po yung video po natin. Ako po yung nagpapasalamat po sa lahat ng mga tumatangkilik, mga sumusuporta, mga nagmamahal po sa atin. And also po, maraming salamat po sa poong may kapal sa pagbibigay ng property na to. Hanggang sa ulitin mga Cup for the Bodies, tanging sa Diyos ang lahat ng kapurihan at Kanya lamang. So see you po sa ating next video. Bye-bye for now. God bless everyone.